Nawasak ang ilang bahagi ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR patapos itong paulit-ulit na banggain ang barko ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Mahigit 10 beses din itong binomba ng tubig ng China. Ang detalye sa report ni Ryan Desigues. Napapasigaw, takbo at kanya-kanyang tago ang mga sakay ng BRP Dato Bangkaw sa tuwing tumitira ng water cannon ang barko ng China Coast Guard na ito. Makailang beses nasapol ng water cannon mula sa naglalakihang barko ng China ang BRP Dato Bangkaw. Patungo sana ang barko ng BFAR sa Bajo de Masinloc para sa resupply at maritime patrol. Kasama ng BFAR ang BRP Bagakay ng PCG na nagsisilbing escort. Isa lamang yung barkong ito ng China na may bow number na 3305 na pilit na humahabol at dumidikit sa ating sinasakyang barko na BRP Dato Bangkaw. Simula kaninang alas 5 ng umaga nang unang sumulpot ang mga barko ng China Coast Guard. Bukod sa atin ay pilit din na kinukural ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay na escort natin patungo sa Bajo de Masinloc. Nung una ay illegal presence o bumubuntot lang sa dalawang barko ng Pilipinas ang ilang Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Kalaunan ay tila naghahanda na itong magbuga ng water cannon. Una munang nakural ang barko ng PCG hanggang sa tuluyan itong naitaboy papalayo sa barko ng BFAR. Dito na pumorma ang barko na ito ng CCG na may bow number 3305. 8 magkakasunod na water cannon ang tumama sa barko ng BFAR. Una nitong tinarget ang panel ng makina ng barko. Binubomba din ito ng tubig ang harap na bahagi ng BRP Dato Bangkaw. Sobrang lakas ng water cannon. Ganyan kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard niya pag nakalapit dito sa atin. Lumipat dito sa likod. Yan! Yan! Tras! Basta. Makailang beses na yan. Tuloy-tuloy. Mano pa rin yung kanilang tubig ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbuga. Pilit lang na umiiwas itong barko ng BFAR pero kanina yung flagpole dito sa likod ang isa sa kanyang nangangamoy. Yan. Patayin mo yung generator. Patayin mo yung generator. Grabe, sapol na naman yung barko na sinasakyan namin. Tapos parang pabalik na naman siya dito sa atin. At kita nyo naman sa aking likuran, tuloy pa rin yung buga ng tubig. Para sa kaligtasan ng mga crew at media na nakasakay sa barko, agad nagpatupad ng Code Zebra ang mission commander ng BFAR. Hudyat ito para magkubli na ang lahat sa loob ng barko. Halos katatapos lang ng isang malakas na water cannon ng China Coast Guard na ito. At sa mga oras na ito ay pumuposisyon na naman sila. Nakatutok na naman dito sa ating banda yung kanilang water cannon at pilit na dumidikit. Yung katatapos lang na water cannon ay nagkaroon ng damage. Partikular yung visat ng barko ng BFAR na ating sinasakyan. Bukod sa water cannon, tatlong beses ding binangga ang barko ng BFAR. Nung una ay pawang mga CCG lang ang pumupuntirya sa amin. Pero kalaunan ay sumali na rin ang isang barko ng Chinese Maritime Militia. Makalipas ang ilang beses na pag-water cannon at pagbangga, wasak ang visat ng barko. Nayupi din ang ilang bahagi ng barko. Pasado alas 7 ng umaga ng unang makatanggap ng radio challenge ang BRP Dato Bangkaw. Mula ito sa Chinese Coast Guard na may bow number 3105. Nung una ay nagtatanong lamang ito kung ano ang intensyon ng barko ng Pilipinas sa karagatan na sakop daw ng China. Ang mga sumunod na radio challenge ay itinataboy na ang barko ng Pilipinas. Dito ay binigyan na ng last warning ang sinasakyan naming barko ng BFAR na BRP Dato Bangkaw. This is China Coast Guard, vessel 3305. One more time warning. You must leave this sea area immediately. Otherwise, you will take full responsibility for the consequences resulting therein.
Guard vessel, this Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3004 BRP Datu Bangkao. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with our activities inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You must stay clear for route and please review your chart. Over. Sabi ng mga tauhan ng BIFAR, ito na ang kauna-unahang pagkakataon na naging agresibo ang China kahit malayo pa sa mismong Baho de Masinloc ang barko ng Pilipinas para sa isang humanitarian mission. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagsisulputan na rin ang iba pang barko ng CCG. Pero ang matindi, ang paglitaw ng People's Liberation Army Navy Uplan na hindi lang simpleng barko ng China, kundi isang warship na may bow number 162. Kapansin-pansin din na hindi tulad ng mga nakaraang misyon na sumilip lang ang plan. Hindi ito malis sa lugar na tila kasama rin sa humaharang sa mga barko ng Pilipinas. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.